Network Entertainment. Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong pang Camp Master. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-73 gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Katatapos lang ng ating limited series na After Campfire. And gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng bumisita from the Pinoy comics industry na nagpaunlak at nagkwento sa atin tungkol sa kanilang mga gawa hango sa mga kwentong Pilipino. Sobrang nag-enjoy ako sa paggawa ng After Campfire because I got to sit down and speak with these wonderful creative artists. Baka sa susunod makikita nyo na din ako sa mga isa sa mga comics. So, manifest natin yan. Pero simula ngayon, babalik na tayo sa takutan hatid sa atin ng mga kapwa natin campers na nag-send ng kani-kanilang mga kwento about their experiences with the supernatural. By the time you're listening to this episode, halos nakakalahati na tayo ng Mayo. Panahon na naman ng bakasyon ng mga bata, mga fiesta, mga out of town sa mga probinsya, at mga road trips kasama ang pamilya at barkada. At ano pa nga ba ang mas masarap gawin sa summertime kasabay ang mga activities na yan? Di makapagkwentuhan ng nakakatakot. Kaya naman wag na natin patagalin pa at pakinggan na natin ang mga kwentong galing mismo sa ating mga kasamang campers. Unahin na natin ang kwento ni Pen mula sa Laguna. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello Campmaster, I'm Ben and I'm from Laguna. New listener here sa podcast. Kaya halos araw-araw ako nakikinig sa'yo. Lalo na kapag nasa office ako, and because your voice helps me a lot to focus and be more productive. Ang downside lang ay hindi na ako comfortable sa mga madidilim na areas dahil medyo mabilis na ako matakot. Anyways, marami akong gustong ikwento. Pero ang ikikwento ko muna ngayon ay yung pinaka-memorable na nangyari sa akin noon. Bata pa lang ako, mas sensitive na ako sa paranormal. Pero most of the time, hindi naman siya as nakakatakot as I imagine it to be. Random sightings lang, mga naglalakad sa loob ng bahay tapos biglang nawawala. Random na makikita sa daan na hindi pala nakikita ng ibang tao. And bilang hindi ako matatakotin, naging normal lang na makakakita or makakaramdam ako paminsan-minsan. The closest encounter that I had is when I went to the National Scout Jamboree here sa Mount Makiling around 2004. Hindi bilang isang attendee but because my mom had a stall malapit sa venue. Nandun kami ng younger sister ko to help her na magdala ng mga paninda para sa stall niya. As far as I remember, 5 days nagstay yung mga Boy Scouts sa Mount Makiling para sa National Scout Jamboree, kaya may provision na pwedeng magtinda ang mga locals para may mabiling food and other necessities ang mga representatives habang nasa taas sila ng bundok. If hindi kayo familiar, Mount Makiling is known for being an enchanted mountain guarded by a diwata named Maria Makiling. Maraming rules and regulations and madaming superstitions ang meron kami kapag umaakyat ng bundok bilang respeto kay Maria Makiling and as well as to the other entities living in the mountain. Most common na yung hindi ka pwedeng basta magtapon ng basura kung saan-saan, bawal magingay, bawal pumutol ng halaman o puno o kahit bulaklak. Bawal din basta mag-uwi ng mga bagay na mapupulot mo pag nasa bundok ka. Going back sa kwento natin, dahil nasa taas ng bundok ang stalls, may schedule lang ang akyat ng mga jeep. At kung hindi ka aabot sa schedule, ang tanging choice lang para makababa ay maglakad. Walang nakatira malapit sa location ng Jamboree kung saan dinadaos yung gathering ng mga Boy Scouts, coming from all over the Philippines. Kaya kapag may Jamboree, saka lang nagkakatao ng matagal sa bundok.
One night after namin tumulong sa nanay namin sa stall niya sa taas, nag-decide ako na bumaba ng bundok. Around 7 p.m. na nung time na yon, kaya naisip ko aabot pa ba ako sa last trip. Ayaw ni mama na pauwi na ako dahil gabi at madilim na at bilang dalagita pa lang ako ay hindi safe. Pero nagmatigas ako dahil inip na ako dahil tapos na kaming magpakain ng mga Boy Scouts at wala nang gagawin sa stall. Wala din akong cellphone bilang bata pa ako at hindi pa necessity nung time na yon. Napilit ko si mama na pauwi na ako dahil may pasok sa school kinabukasan. At sinabi kong ayaw kong magstay sa taas dahil hindi ako nakakatulog na maayos sa loob ng stall. Malayo pa ang stall at yung location kung saan umiikot yung mga jeep kaya naglakad muna ako, pero at that time hindi ko alam na lumampas na pala ako sa schedule ng ikot ng jeep sa taas. Kaya after ilang minuto, wala pa ding dumadaan na sasakyan. Bilang may katigasan ng ulo, imbis na bumalik sa stall, syempre, ang ginawa ko ay naglakad ako pababa ng bundok. Patag at malapad ang kalsada paakyat at pababa ng bundok dahil medyo developed naman yung area. May mga street lights sa bawat daanan kaya technically maliwanag ang dadaanan. Mga 10 to 20 minutes walk din siya mula sa taas at typical na nakaslope ang daan dahil paakyat ito ng bundok. Nung umpisa nung pababa ako, walang kahit anong kakaiba. Wala akong kasabay maglakad dahil around 7 p.m. na yata yon. At nakafocus lang ako sa paglalakad dahil kahit patag ang kalsada, kapag papaba ay pwede kang madapa at baka gumulong ka ng hindi sinasadya. After a few minutes, natanong ko na yung daan patungo sa main road. Ibig sabihin ay malapit na ako sa baba ng bundok, kaya mas kumampantay na ako dahil malapit na ako sa mga kabahayan. Habang naglalakad ako, hindi ko napansin na may makakasalubong pala ako na babae. Paakyat naman siya habang ako pababa. Up until now, hindi ko pa din maalala ang mukha niya. Ang naalala ko ay medyo mataba siyang babae na nakasuot ng normal na damit. Looking back, hindi siya nakakatakot tingnan dahil mukha lang siyang normal na tao. Iniisip ko baka isa siyang student kasi nasa loob ng university yung bundok. Mas parang lumakas pa nga yung loob ko kasi sa wakas, may tao akong nakita after few minutes na naglalakad ako mag-isa. Nung magkasalubong na kami, bigla siyang nagsalita at nagtanong kung saan ako pupunta. At again, bilang clueless na bata, papormal ko lang sinagot yung pagtatanong niya. Sabi ko, pababa ako kasi uuwi na ako sa bahay namin sa kabilang barangay. Wala naman siyang kakaibang reaction sa sinabi ko. Pero nung nakatalikod na ako sa kanya at nakalampas na siya sa akin, narinig kong sinabi niya sa akin na, Ingat ka, Neng. Baka mamaya may makasalubong ka. Hindi ko naman siya masyadong inisip pagkasabi niya at naglakad na lang ako ng mabilis kasi nakita ko na may jeep na sa malapit pero hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nilingon ko yung babae kasi na-realize ko parang kakaiba naman yung advice niya sa akin. Pero paglingon ko, wala na akong nakita. Wala na akong makitang naglalakad paakyat. Imposible na hindi ko siya makita na umaakyat dahil isang mahabang straight na daan lang yung dadaanan niya at halos ilang minuto pa lang yung nilampasan niya ako. Hindi pa ako nakakaramdam agad ng takot. Not until makababa na ako at may kwento na sa pamilya ko. Nakauwi naman ako ng matiwasay sa bahay dahil nakasakay ako ng jeep malapit na sa baba ng bundok. Kinagabihan, nilagnat ako at hindi ako makapasok ng school. Halos 3 araw akong nilagnat at after kong magkasakit, kinuwento ko sa pamilya ko yung nangyari. At ipinagdasal nila ako at sinabing huwag na munang aakyat ng bundok lalo na kung mag-isa. Hindi na din ako tumulong sa stall hanggang matapos ang jamboree dahil nagkasakit ako. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa din ako sa pangyayari na yon. Sino kaya yung babae? Bakit sa pagkakaalala ko ay wala siyang muka? Bakit bigla siyang nawala? Siya ba yung sinasabi niyang makakasalubong ko sa bundok? Anyway, may ilang kwento pa yung mga kakilala ko na ang sinasabi nila ay may isang babae na parehas ng description
na nagtatanong sa mga naglalakad malapit sa paanan ng bundok kung Paano pumunta sa isang location sa taas ng bundok sa 10 oras ng gabi? nung tinanong ko sila kung naaalala nila ang itsura ng nagtanong sa kanila ay hindi nila maalala. Yun lamang po, may mga ilan pa akong kwento pero susunod na lang, Camp Master. Ingat po and more power sa podcast mo. Hello Pen, maraming salamat sa kwento mo, all the way from Mount Makiling. Sobrang enchanting ng area na yan kaya I feel like it's a sanctuary not just for wildlife but also for other beings. Kaya naman ang daming kwento and actually an entire culture of strange stories and beliefs about Mount Makiling. Ano or sino kaya yung nakita mo? What if it was Maria Makiling guising as a town woman, guiding you a safe path home? Thank you for the story, Pen, and thank you for sharing that to our campfire. Our next set of stories will be 3 short ones. I decided to bundle them together kasi maiksi lang sila. The first one was sent to us by PNN or Patay na naman, about a peculiar dream. Here's the story. Good day sa inyo, Camp Master, at sa mga tagapakinig. Ako po ito ulit, si Patay na naman. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking mga panaginip. Sa huling kwento ko ay nagparamdam ang aking lola sa akin. Ang hindi ko nasabi last time ay hindi iyon ang huli. Taong 2019 nang sumunod na namatay ang lolo ko. Isang gabi ay napanaginipan ko na hinukay ang bangkay ng aking lolo. Dinala ang kalansay nito sa kanyang bahay. Pagkalagak nito sa kanyang kama ay unti-unti itong nagkalaman. Pinapakita ang pabaligtad na pagkaagnas ng katawan niya. Nagpatuloy ito hanggang sa muli siyang nakakapagsalita. Napansin ko na lang na katabi na niya si Lola at kinakausap naming magkakamag-anak ang dalawa. Napatanong na lang ako sa kanila. Di ba patay na kayo? Tapos, nagising na lang ako bigla. Natanong ko na dati ang tanong na yon noong namatay ang nanay ng best friend ko bandang 2013 dahil sa aksidente. Napanaginipan ko rin siya. Sa panaginip ko ay parang normal na araw lang. Nagbabasa kami sa library nila tapos binigyan kami ng pagkain tsaka juice. Tapos nagkatinginan kami ng best friend ko at tinanong ko siya, Tita, di ba patay ka na? Hi PNN, thank you for sharing this dream story. Most times, a dream is really just that, a dream. There's a whole other topic about interpreting dreams, kung paano pinaprocess ng utak natin ang daang-daang thoughts na dumaan sa utak natin sa araw-araw ng ating buhay. Like how dreaming of deceased grandparents are a typical symbol of wanting to connect to their wisdom while they were here on earth. But if the dreams are not recurring and not bothersome, then you don't have to worry about it. Baka na-miss mo lang yung grandparents mo that day. That's why your brain processes a strange dream like that. But thanks for sharing. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for more stories. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine FR Stories. Ang susunod na kwento ay galing sa camper na si Macy and it's another story about dreams. Pakinggan natin si Macy. Hi Camp Master, this was my personal experience from 2 years ago. I have experienced weird things. I'm a very spiritual person. I always manifest what I want. I'm on my way to work that time nung may nahagip ang mata ko na nakatitig sa akin across my peripheral view. I didn't look pero nakita ko sa gilid ng mata ko na nakatitig siya sa akin. I'm a kind of person na very deadma lang sa paligid niya pero hindi ko maintindihan kung bakit ko siya napansin. 2 days after that, I had a dream.
Someone is trying to push me sa isang balon pero he wasn't able to push me. Nagising ako dahil nag-alarm na yung phone ko. That morning, I had on-site at work. Normal day, papasok ulit until napadaan ako dun sa area na yun. I saw him again. This time he was smiling, like grinning. I didn't know pero hindi ako natakot. Hindi din kasi ako matatakotin. That night I had a dream, and in my dream again I was casting a demon out, and I saw him. In my dream, I can speak Latin, and I prayed to cast the demon out. Nagising ako dahil naririnig ko na nagsasalita ako. Have you heard of speaking tongues while dreaming? Hello, Macy. So I think this was not a story for you to share. Most probably you wanted to just talk about this. I have nothing to add to the story kasi wala pa yata ako narinig na ganoon. But again, dreams are interpretations of the dreamer's life. Ibabalik ko sa iyo ang question. What happened during that day that was peculiar and different that you didn't understand? Maybe there lies the answer sa meaning ng dreams mo. Let us know, okay? Another story naman tayo mula kay Jeff at ito daw ay tungkol sa isang duwendeng itim. Good day, Camp Master Earl. Ako po si Jeff from Pasig. I-share ko lang po itong experience ko nung bata pa ako. Way back in the 1990s. Mga bandang grade 1 ako noon at summer vacation na ng mga students. Nakatira kami sa isang compound sa Tondo. Mahilig kaming maglaro ng mga kababata ko noon. Isang beses doon kami naglaro sa bakanting lote na may malaking puno ng kaimito sa likod ng compound namin. Takbuhan, habulan hanggang magsawa at mapagod. Nung kinagabihan na, nagkataon na nag-brown out sa lugar namin kaya nagising kami sa sobrang init. Hindi ko alam kung bakit sobrang kati ng paa ko kaya kamot ako ng kamot. Kaya nahirapan na ako makatulog kaya sinabi ng parents ko na doon na lang muna ako tumabi sa gitna nila. Naalala ko pa ang pwesto namin noon na yung kaliwat kanan kong paa ay sabay nilang kinakamot ng gabing yun. Iniisip na lang nila na siguro sa init kaya ako kinakati. Ay nakakapagtaka lang po, Sir Earl, ay umabot ng 3 gabi na ganun lagi ang eksena namin. Kahit hindi na brown out, inaatake ng sobrang kati ang mga paa ko. At take note, tuwing madaling araw lang ito nangyayari. Kapag buong umaga naman ay wala naman akong nararamdaman at wala din silang nakitang mga pantal or allergy sa akin. Hanggang sa napagkwentuhan ng mga nanay namin ang nangyari sa akin. Nakakagulat na parehong-pareho ang experience sa mga kababata ko na kasama ko maglaro noon sa bakanting lote sa likod ng compound namin. Kaya napagkasundoan nila na kumonsulta sa lugar namin na kilalang manghihilot at marunong ding magtawas. Nung tinawas kaming magkakababata, ay halos pare-pareho ang itsura ng nabuong hugis ng tinunaw na kandila nung nilagay na sa maliit na planggana na may tubig. Kinausap kami nung magtatawas kung saan kami naglalaro kaya itinuro namin yung lugar at nung pinuntahan namin ang bakanting lote, ang sabi niya ay May nasipa daw kami na duwendeng itim na nakatira sa malaking puno ng kaimito. Nagsuop kami doon sa may malaking puno at nagsagawa siya ng ritual. Meron siyang binubulong na dasal na hindi namin alam kung anong klaseng lengguwahe yun. Pagkatapos niya mag-alay ng dasal ay parehong ritual din ang ginawa niya sa kanya-kanya naming mga bahay doon sa compound namin. Ayon pa sa kanya ay yun daw ang dahilan kung bakit kinakati ang mga paa namin tuwing gabi. Mabuti na lang daw at nasabi sa kanya na maaga at hindi lumala pa ang naranasan namin. Kumbaga ay nakapagbigay na kami ng paumanhin sa mga nilalang na hindi nakikita. Effective naman po ang ginawang pagtatawas sa aming mga bata dahil noong gabing yon ay wala na kaming naramdaman sa aming mga paa at nakatulog na din kami ng maayos. Hindi rin makapaniwala ang mga magulang namin sa nangyari nung una kaya nabigyan din sila ng mas malalim na idea tungkol sa mga nilalang na ito at kasama pala natin dito matapos ang pangyayaring yon. Yun lamang po, Sir Earl. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking karanasan.
Hello, Jeff. Thank you for sharing your story. I work in a dermatology clinic, so when it comes to skin-related concerns, medyo may exposure na din ako on certain problems. Ang unang instinct ko was to check on your story if there are things that would tell me why would you itch at night, and I might have some thoughts. Summertime leads to higher temperature, and dahil napaka-humid sa atin, ay isa ito sa mga nagiging cause ng nighttime itching. Siyempre, marami pang ibang factors na pwedeng tingnan, like kung meron kang reaction sa bedding material na higaan mo, nagkaroon ka ba ng contact dermatitis or na-expose ka sa certain insects or plants. May parasitic infection ba na nakuha nung naglalaro kayo ng mga kaibigan mo? Nakapaglinis ka ba ng katawan mo that day? Yung mga ganun bagay. Since may physical evidence or manifestation yung problema, gaya ng pangangati, my initial sense will ask kung ano ba yung cause ng pangangati. Kapag wala na talaga ang makuhang sagot, then I guess going to an albularyo can help. And I'm glad it did. Thank you, Jeff. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners from the past episodes of the podcast. Kaya we'll be doing a little bit of a segment called The Camper Shoutouts. Alright, sabi ni Camille Duca, I like everything. I like all episodes, but some of my favorites are the Story Master series, Siki Horror episodes, and Lars stories. Yan. Thank you, Camille. Yan. Gusto ko rin yung mga stories na sinabi mo, especially yung Siki Horror. Isang anonymous responder sa ating Facebook group, sabi niya, aside from the stories and your soothing voice, na parehong gustong-gusto ko, ang ganda rin talaga ng instrumentals and background music and sound effects niyo. Yan. And that credit goes to our podcast editors sa the Pod Network. Thank you, Pod Network team. Aubrey Velasquez, sabi niya, from Illinois, USA. Ayan. Hi, Aubrey. Welcome to the podcast. Sana ay natutuwa kang makinig sa ating mga episodes. Rally Ranger, sabi niya, manghihilo or hilo in Visayas meaning lason or manlalason. Kadalasan ay nilalagyan ng kung ano sa inumin or pagkain mo at i-refer ka sa fake quack doctor para pagkaperahan ka. Okay. Yun pala yun. Isa yun sa mga episodes na merong isang listener natin na alam ng nanay niya kung ano yung mga gamot na pwedeng pagpagaling. Yan. Vincent Yu, sabi niya, Philippine shoutout stories. Yes, so marami tayong shoutout. Thank you. Shoutout din sa'yo, Vincent Yu. Sabi ni Abs or ABS sa episode 14 natin sa Bangungot, I heard someone sobbing sa around 7 minute 56 seconds. Baka nasobrahan na ako sa pag-binge. Ayan. Baka. Episode 136 sa episode natin sa Ophir, sabi ni Nashian Keith. How about Mindoro, or back then called Mina de Oro, meaning a place where gold is mined? Actually, madaming islands sa Pilipinas na tinatawag nilang ginto or something like that. Ang tagal na noon, no? Episode 136, Ophir. Yes, thank you, Nash and Keith. Mina de Oro, pero wala naman yatang ginto doon. Pero wouldn't it be fun na makakita ng ginto sa backyard mo, 'di ba? Galing, no? Episode 174, MC's story. Sabi ni Abs, one of the best for me. Medyo teary-eyed ako sa kwento ni MC. Yeah, yung sa bata na may cancer na nagpakita dun sa vending machine. Medyo touching nga yan. And last, sa episode 186, yung kay Alexis and yung kay Wena, sabi ni Eric D, nako, yung nightmare na gumagala na santo yung panaginip ko noong bata ako. Hinahabol ako ng Santo Niño na rebulto. Tapos pag sumisig ako, walang boses na lumalabas. Hindi ko makakalimutan yan. Yan. Parang lapitin ng dreams yung mga nakikinig ng podcast natin.
Ayan, well, thank you so much, Eric D, for sharing that. And that's it for the camper shoutouts. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon nagsishare ng mga kasama nating campers ng kanilang thoughts about sa ating show for today. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ng show by giving me monetary tips, you can do that by joining our Patreon. Yan yung site kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. For our campers abroad, if feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa'yo sa mga araw-araw na malungkot ka at malayo ka sa mga gusto mong makasama o mapuntahan, kinig ka lang lagi dito at daanan mo na din yung PayPal para sa mga tips. Search mo yung earlm.work@gmail.com sa PayPal. The link is in our episode show notes. At panghuli, kung may mga kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa camperstoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.